Isang napakagandang araw po para sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Ngayon po mga lolo at lola, sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang magandang balita na mangyayari sa June 23, 2025. Dahil po may magaganap po na payout para sa ating mga senior citizens. Lahat po ba ang mga senior citizens ang makakuha nito? Hindi po. Ang mga qualified senior citizens na pensioners sa social pension for indigent pensioners lamang po ang makakuha. Kaya sa video na ito, malalaman ninyo ang mga lugar kung saan may magaganap na pension release. Anong oras nga ba magaganap ang inyong pension release at saan po ang inyong payout venue. At kasama na rin ang mga kumpletong detalye sa inyong pong requirements akin pong i-mention. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule, June 23, 2025. Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang benepisyo ng ating mga senior citizens, ang kanilang payout at iba pang mga updates, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung nais mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay naku, i-bell notification mo na. At sa puntong ito, ibibigay ko na ang mga dapat na balita na dapat nyo mapakinggan. Ngayon na, let's go! Ang nangunguna sa ating listahan ay ang munisipalidad ng Bacong. Dahil sa June 23, 2025, ito po yung mga barangay at kumpletong detalye na dapat ninyo malaman sa inyo pong payout. Sa Barangay San Miguel, ang payout venue ay magaganap sa Barangay Auditorium. Barangay Banilad, sa Barangay Auditorium. Barangay Saksak, sa Barangay Hall. Barangay Buntis, sa Barangay Gym. Sa Barangay Kumbado, Gym. Sa Barangay Buntod, sa Gym magaganap. Sa Barangay Timbao, umaga magaganap sa Barangay Hall. Barangay Malabago, hapon po magaganap sa Barangay Hall. Barangay Timbanga, sa Agrig Building or Agriculture Building magaganap. Barangay Balayag Manok, Barangay Hall po ang iyong payout venue. Barangay Tubod, umaga po ang iyong payout sa Barangay Hall magaganap. Barangay Suludpan, hapon po magaganap ang inyong payout sa Barangay Hall magaganap. Sa Barangay Lutaw, sa Barangay Auditorium po ang payout venue. Barangay South Poblacion, sa morning po magaganap ang inyong payout sa Barangay Hall. Barangay Magsuhot, hapon po magaganap ang inyong payout sa Barangay Hall. Barangay Duldul, PM po or hapon po magaganap ang inyong payout sa basketball court magaganap. Barangay Kalangag, umaga po magaganap ang inyong payout sa Barangay Hall. Barangay Isugan, sa Barangay Hall po magaganap ang inyong payout. Barangay Mampas, umaga po magaganap ang inyong payout sa Barangay Hall. Barangay Liptong, hapon po magaganap ang inyong payout sa Barangay Hall. Barangay North Poblacion, AM po or umaga po mag-payout kayo doon sa MTO. At sa West Poblacion, sa hapon po magaganap ang inyong payout sa Barangay Hall magaganap po. Ang pangalawa sa ating listahan na mag-payout sa June 23, 2025 sa Alonte Sports Arena sa City Hall Barangay Compound, Barangay Zapote, City of Binyan, Laguna. Ito po alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Alonte Sports Arena, ang Barangay Binan, Barangay Bungahan, Barangay Canlalay, Barangay Kasile, Barangay de la Paz, Barangay Ganado, Barangay Langkiwa at Barangay Loma. Sa alas 9 hanggang alas 10:30 naman sa Alonte Sports Arena ang mag-payout ang Barangay Malaban, Barangay Malamig, Barangay Malampasan, Barangay Platero, Barangay Poblacion at Barangay San Antonio. At sa alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali sa Alonte Sports Arena pa rin magaganap ang payout sa Barangay San Francisco, Barangay San Jose, Barangay San Vicente, Barangay Suro-Suro, Barangay Santo Domingo, Barangay Santo Niño, Barangay Santo Tomas, Barangay Timbao, Barangay Tubigan at Barangay Zapote. Sa Barangay San Jose sa Malaybalay City, sa June 23, 2025 ay meron po magaganap po na payout at ito po yung kumpletong detalye po sa post. Sabi dito,
pupunta po kayo sa Kasisang Covered Court para po makuha ninyo ang inyo pong payout. Sa probinsya ng Bukidnon, sa City of Malaybalay, sa June 23, 2025, may magaganap po na payout sa barangay sa Sisang Covered Court magaganap po. Sa lalawigan ng Silangang Mindoro, sa bayan ng Bangsud, sa June 23, 2025, may magaganap po na payout sa alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Municipal God Building po magaganap. Sa Barangay Pag-asa, sa June 23, 2025, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, may magaganap po na payout po sa Municipal God Building. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Island Garden City of Samal. Dahil sa June 23, 2025, alas 8:30 hanggang alas 10 ng umaga, ang magaganap po na payout. At yun po ang kompletong detalye sa mga lugar na mag-payout sa June 23, 2025 at kasama na rin ang mga detalye na dapat ninyong malaman, ang oras at saka ang payout venue. At sa mga nagtatanong, sir, bakit hindi po kasali ang aming barangay? Ano yung nangyari at ano yung dapat namin gawin? So, ang iba, hindi po pinopost ang kanilang dito sa social media, ang kanilang schedule kasi sila po ay nakasunod sa tradisyonal. Kasi yung tradisyonal, kinakailangan lamang po na i-post sa kanilang barangay at puntahan po sa pinakamalapit na barangay at ngayon mayroon ng social media, pinopost na yung update patungkol sa social pension. Kaya naman, kung hindi mo pa nakita, so baka ito na yung sign or time na pwede kayong pumunta doon at alamin ang status ng inyong social pension para malaman nyo kung saan kayo pupunta at magkano yung makukuha ninyo. At sa ngayon naman, ibabahagi ko ang kumpletong detalye sa mga requirements na dapat mong i-ready sa panahon sa pag-payout. Let's go ating pakinggan. Kung senior citizens o benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO or OSCA na mayroong original na pirma nina MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate.
Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. Dagdag paalala po, dahil laganap na po ang monkeypox dito sa ating bansa, sa ating mga senior citizens na makukuha ng kanilang payout, yung gagawin niyo po ay magsuot po kayo ng face mask at saka magdala po ng sariling alcohol at sumunod na po sa mga lituntunin sa payout para po mas smooth po ang transaction. At ang dapat niyo pong gawin ay sundin lamang at i-ready na po mga requirements na dapat mong i-ready nang sa gayon ay makaproceed ka na sa next step. At yun lamang po ang ating content for today. Maraming salamat po sa palagiang pagpanood ng aking mga vlogs. Hanggang sa muli. Bye-bye!